Isang menor de edad na rider ang pinagbubugbog ng tatlong nakaalitan niyang sakay ng kotse sa Antipolo City. Makibalita tayo kay Susan Enriquez. Mga galos at sugat ang tinamo ng isang 17 taong gulang na rider matapos di umano'y banggain at bugbugin ng tatlong lalaking sakay ng isang kotse sa kahabaan ng Marcos Highway, Antipolo City. Bigla po silang kumat na lang po ng sobrang bilis po ng wala pong signal light papunta po dun sa lane ko. May may screwdriver po ako sa motor. Then kinuha ko po, then binato ko po sa salamin ng kotse po. Then umalis na po ako, marurot na ako bigla. Nagulat na lang ang biktima nang habulin pa siya ng kotse at banggain daw nito. Pagbaba ng tatlong sakay nito ay pinagtulungan pa daw siyang bugbugin. Wasak din ang motorsiklo niya. Nahabol po nila ako. Tapos bandang sa Samsonville po, dun po, binangga po nila ako. Yung talagang gusto ko lang po sana, hihinto na po ako sana sa gilid, nasa gutter na po ako. Kaso po bigla po, tinuluyan po talaga nila ako. Tapos pagkabagsak ko po, akala ko okay na po, biglang nagsitakbuhan sila sa akin. Tapos yun nga po, pinagtatadyakan ako. Kwento naman ng isa sa mga di-umano'y nambugbog at driver ng kotse, hindi nila binugbog at hindi rin daw nila binangga ang motorsiklo. Nag-U-turn po siya doon, tapos dire-diretso po ako, hindi ko po siya pinagbigyan na parang makago. Ang ginawa po niya, pagdating po sa tapat ng Santa Lucia, may barrier po doon nakaharang sa gilid, sa island. Doon po niya ako binato ng skurong sinasabi niya. So ganun po, hinabol po namin siya kung bakit kami binato. Hinigilitan na po namin siya para tababi po siya. So ang ginawa ko niya, may lumabas sa Samsonville na sasakyan, nataranta na po siya, napaganon po siya sa amin. Kaya, ano po yung side mirror namin? Nalaglag po yung side mirror namin, nagasgasan. Kasi kung binangga ko po siya, bumper po yung maano sa akin. Nakilala ang dalawa pang umano'y nambugbog na sina Ryan Gamir at Ken Advincula. Pero ayon sa mga nakasaksi sa pangyayari, pagharap ko, nakita ko na siya na sinipa lang talaga siya nung malaking mama yung kalbo. Kasi tatlo sila. Ayon sa pulisya, dahil magkaiba ang kwento ng dalawang panig, naghahanap sila ng CCTV na isa sa matibay na batayan sa nangyari. Plano rin daw na magkabilang panig na magsampa ng reklamo. Bali po ang kaso na yun po nila, reckless imprudence resulting to damage to property, malicious mischief, saka yung mauling incident po. Pwede po silang mag-usap. Kung sakali po na kung hindi naman po, isampan na po natin yung kaso para alaman kung sino po yung totoo ng sasampa. Kaya magsasampa ho kami ng kaso kasi minor ho yung anak ko. Pili kami may pag-ayos sa pamilya, ma'am. Sige po, kung magreklamo sila, para sa rights din po nila yon, side nila yon, magreklamo rin ho kami na para din po sa amin. Nasa ospital ngayon ang biktima at nagpapagamot sa tinamong pinsala sa katawan. Susan Enriquez, GMA News.